Mula Bulacan hanggang Nueva Vizcaya, mahigit 6 na oras ang babiyahin natin ngayon. Ramdam na ramdam ko yung bigat nung ating bagong i-unbox na power station dyan sa likuran ko. Yung kapatid ko kung saan saan nakakarating. Kolong-kolong ang hanap pa nakakarating pa dito malapit na sa boundary ng Cabanatuan. Parang hindi tayo nagkita kagabi Nagbabanding pa rin naman kami ng kapatid. Ilog, Tambayan. May hanging bridge dyan. Hindi ko natatawirin yan. Napakaganda Oh. Alinis ang tubig. Napakapayapa. Walang basura. Welcome back to another Van Life episode. Pagkatapos ng 4 na araw sa Bulacan, ngayong araw, ay babalik tayo ng Nueva Vizcaya. Dala-dala ang napakalaking kahon na ito. Hindi ko alam kung gano'n kabigat to. Ano ba yung battery? Oo. 40 kilos daw yun. 40 kilos? Magit na yung bigat. Yeah! Ano mo kayang buwan ito makita? Kaya naman. Kaso, sobrang hirap. So 40. Rap, paano nga muna ulit, Rap? Huwag lang. Ari ko. Paano? Sige, buhatin mo yan. Tanggalin mo na lang muna to. Boom! Sabi ko sa Blue Yeti, kailangan ko ng malaki-laking power station. Pinadala na ako ng sobrang laki. Grabe naman si Blue Yeti. Salamat! Sana hindi tayo umugod-ugod mamaya sa paakyat ng Dalton Pass. At napakabigat ng Blue Yeti. Feeling ko kasi, ito, may ano to, may kahoy na patungan niya sa ilalim. Hindi po pwedeng, yung karton pa lang mabigat na may kahoy ang sapin sa ilalim kaya ang bigat. Parang hindi siya 40 kilos Mahal na mahal ang nanay ko si Watid Yung nanay ko, nag-o-offer yan minsan na linisan niya yung van. Sabi ko wag, may tagalinis naman. Kaya ko maglinis ko. Ngayon ginagawa niya. Nakasanayan kasi niya dati na maglinis ng sasakyan nung siya ay nasa Hong Kong pa. Siguro may mga bagay na hinahanap-hanap niya. O dahil siguro dahil nakikita lang niya madumi lang talaga yung camper van ng anak niya. Baon ko to, Nay? Baon ko to? Oh, pusit! My favorite snack. Tinapay at yan, may palaman yan. Yan. Ladies Choice Chicken Spread. Baka naman. Akala mo may pinatago Joke lang Tsaka ayan, meron akong loaf bread. Lagi pinapadala ko ni nanay ng loaf bread every time na bumabalik ako ng Nueva Vizcaya. Ito lunch mo. Ito yung Mother's knows best. Ito yung isda. Mother's knows the very best. Sa mga naghanap kay Rap-Rap. Binilidan ako ng nanay ko ng bagong tsinelas. Eto na naman tayo. Malungkot na masaya. Malungkot kasi iiwan ko na naman sila. Pero bawat alis ko ay mayroong dahilan. Dadating ang tamang panahon na lahat kami ay magkakasama na. 10:30 ng umaga. Magtatanghali na. Yung balak ko na umalis ng Bulacan pabalik ng Nueva Vizcaya ng alas 6 ng umaga, nangyari naging 10:30 ng tanghali. Tinanghali ako ng gising, napasarap yung tulog ko. Umuwi ako ng Bulacan for 3 days. Pang 4th day ko yata ngayon na bumabiyahe na ulit pabalik ng Nueva Vizcaya. May mga responsibilities tayo na kailangan nating asikasuhin dito sa Bulacan. Pero all goods. Ganun na naman yun, pabalik-balik ako ng Nueva Vizcaya at Bulacan from time to time. Mula Bulacan hanggang Nueva Vizcaya, mahigit 6 na oras ang babiyahin natin ngayon. Ramdam na ramdam ko yung bigat nung ating bagong i-unbox na power station dyan sa likuran ko. Hindi ko ma-imagine na 40 kilograms yan. Mahal na mahal ako ng Blue Yeti Grabe sumuporta sa atin si Blue Yeti.
O dahil siguro nakikita nila na talagang ginagamit natin yung Bluetti power stations nila. Sa lahat ng brand, sila lang naman talaga ang nagtiwala sa akin. Wala namang ibang nag-try. Tsaka pag usaping Bluetti, para kasing yan yung pinaka top of the line na kilala. May kamahalan yan, may mga mura naman. Pero pag sinabing Bluetti, Bluetti talaga. Pero napakaswerte natin na tuwang-tuwa ang Bluetti sa atin. Promise, walang kontrata yan. Talagang relationship lang yan as boy. First time Bluetti Southeast Asia. Wala kaming pinirmahan, wala kaming kasunduan dyan. Basta susuportahan ka namin. Ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan mo pa sa pagkakamping mo? Pinadalan tayo ng mga cooking set, pinadalan tayo ng solar panel. Napakabait ba? Nakakatawa. Kung napapansin nyo sa hulihan, nawala na yung mga brands dyan. Tinanggal ko kasi unti-unti na akong hindi nagre-renew ng aking mga kontrata sa mga brands. Kasi ayoko na ng mundong ganon. Kung may matitira man sa akin, yun talaga yung simula't simula, sinuportahan ako na parang hindi talaga ako nag-e-exist dito sa mundo ng pag-YouTube, ng vlogging na sino ba si Boy first time, andyan na agad sila yung mga taong hindi ko bibitawan hanggang sa huli ng aking buhay dito sa pag-vlog dito sa YouTube. Mas papahalagahan ko sila at sila yung mga ikikip ko. Nagbabaw na rin ako ng mga Gulf oils dito, mga libreng oils na to na pinabaon sa atin ng Gulf Oil Philippines, ay ipapamahagi natin yan. Doon natin ibigay siya mas deserving. Tirik na tirik yung araw. Ngayon lang ako babiyahe ng maliwanag. Pero in fairness sa panahon talaga, napakaganda. Malamig ang simoy ng hangin ngayon dito sa Bulacan ah. Nakakapanibago ah. Parang wala tayo sa impyerno ah. Talagang tag-init talaga dito eh. Pero in fairness, napakaganda ng panahon. Hindi tulad ng mga nakarang araw na nakonto ko ah. Talagang yung electric pa namin sa bahay kahit bumubuga parang bumubuga ng apoy Nanlilimahid kami sa loob ng loob ng bahay. Tagakta ka mga pawis. Tsaka ito pala, natatawa kami nila Mamen, nila Prisha na sabi ng mga taga Nueva Vizcaya, ito hindi naman to summer na daw. Sabi nila summer na. Kami naman inaantay namin kung kailan yung summer. Kasi nga hindi naman kainitan. Yun pala, yun na yung summer ng mga taga Nueva Vizcaya. Mainit yung mainit yung araw, malamig yung hangin. Yun ang yun ang summer sa kanila. Sabi ko, my God, very basic. Para sa aming mga taga Bulacan na napakainit dito, talagang na-practice kami sa sobrang init. Pagdating doon, parang malamig pa rin para sa amin yung summer ng Nueva Vizcaya. Kasi nasanay kami sa mainit na lugar. Nasanay sila na napakalamig na lugar. Pag tumirik yung araw sa Nueva Vizcaya o dun sa Cagayan Valley, ay napakainit na para sa kanila kasi nag-a-adjust yung katawan nila from malamig to mainit. So kami naman, na sanay talaga kami na igang-iga kami sa init ng meron dito sa lowlands. Pagdating namin doon sa malamig, naninibago rin kami. Pero kapag umaraw at malamig yung hangin, ay hindi namin inda yun. Masarap pa rin sa pakiramdam namin yun. Kaya napakahalaga na umuwi-uwi pa rin kami ng Bulacan para ma-maintain namin yung ganong klaseng sistema ng aming katawan. Kasi kapag kami nagtagal talaga sa Nueva Vizcaya, lalo na kunwari ilang buwan kami hindi makauwi, tapos sa panahon na talagang taglamig, magiging kapareho din namin sila. Pero all in all, napaka-perfect pa rin talaga ng Nueva Vizcaya. Napakalaking katarungan pa rin hanggang ngayon sa akin yung pure gold niya. Pure gold daw, pero puro green. Medyo malakas kumonsumo ng gas ngayon kasi nga mabigat yung bitbit natin. Papagas muna ako. Siyempre, saan pa ba tayo magpapagas? Pwede sa Gulf gas station. Diyan magiging talaga yung mga Hilux, no? Talagang hinahabol talaga ako
Magkakaroon din tayo ng Hilux. Tika lang. Pagas po. Kamusta na ka-golf? Pagas ako ng 1,000 pesos. Unleaded. Unleaded lang. 1,000 lang. Andiyan sa gilid yung ano, yung butas. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Golf Oil ay hindi lang siya basta motor oil, ha? Meron tayong mga gasolinahan. Ha? 1,000, oo. Itong pinapagasan natin na to, Diesel ka? huwag diesel! Unleaded! Lamot! Kakargahan ng diesel, kakasabi ko lang unleaded. Unleaded na yan, sure na? O sige, bababa muna tayo. Maliban sa motorcycle oils, ang Golf Oil, eh meron din tayong gasolina. Wag na. Meron ding gasolinahan. At ito yung gasolinahan na ngayon yung malalaman na gasolinahan patap. Wala bang discount? Galing din sa Golf Oil yan eh. Yung pinapagas ko. Binabalik ko lang sa Golf Oil. Anong tawag dito, nozzle? Oo. Pag pinindin ko to, wala na, di ba? Kasi nakapatay na, no? Napakagaling. Sa ibang bansa, ang Golf gasoline station, hindi, walang staff na ganito na nagpipindot-pindot. Ikaw mismo yung karga. Paano? Papasok ko? Yan. Okay na yan? Meron ako sa yung request. Sa channel ko. Sa YouTube. Anong klaseng lumpia to, ate? Shanghai po, ito, toge, gulay. Ayan, toge. Pabili ako ng toge. Isa, dalawa. Magkano ang isa? 10 pesos. O sige, pabili na ako ng sige, pabili na ako ng 5 para baunin ko na sa biyahe. Pang merienda ba? Itong anong tawag dito sa ano na to, sa kalye na to? Vergara Highway. Vergara Highway, on the way to Cabanatuan, bypass to going to Lanera. Lagi ko nadadaanan itong street na to na ang daming mahabang ganito. So puro lumpia pala siya. Lumpiang toge, lumpiang Shanghai. Tapos turon ube, malagkit. Tapos egg. oh, ito, mas gusto ko yung lumpiang toge. So magkano ito? 50 pesos. Ilagay lang. O sige, patikim ako isa. Dito ko natikman yung isa. Baon. Meron kang ano dyan? Suka na yung pwedeng i-galing ko. Sige. Tikman natin. Okay na po ba? Hindi ikaw nagluto nito? Kaya pala masarap. Bye-bye. Bibigyan pala ako ng sticker. Type mo lang yan sa YouTube, Boy P, lalabas na yan. Thank you po. Bye-bye. Ito ko sa'yo, no? Lagi kong nadadaanan yan dito. Maraming mga nakahilera, mga lumpia-lumpia dyan. Iba't ibang klaseng variants. In fairness, yung lumpiang toge, hindi siya tinipid. Toge na mayroon pa siyang fries, potato. Masarap. Sablay lang yung suka, may halong tubig. Bibe naman na yan kasi magnegosyo. Kaso para sa akin, panlaban ko sa mga katabi ko na maraming same na binibenta din tulad sa akin, nilelera sila eh. Ang panlaban ko dun ay yung sarap ng suka ko kasi malaking factor na masarap talaga yung suka. Tip lang naman. Pag ayaw eh, okay lang din naman. Bibili pa rin ako next time, pero suka ko na yung gagamitin ko. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, palabas na tayo ng Cabanatuan City. Kailangan ko muna mag-stop over. Ito na yung kapatid ko. Tapos na. Tapos na? Bebe-isia! Yung kapatid ko, kung saan nakakarating. Kolong-kolong ang hanap ay nakakarating pa dito, malapit na sa boundary ng Cabanatuan. Parang hindi tayo nagkita kagabi ah. Nagbabanding pa rin naman kami ng kapatid ko, hindi lang kami nagbibideo. Hindi lang din kami halos nagkikita masyado. Oo, kaya nga eh, busy ka na rin kasi. Sa pangilang kolong-kolong mo na to? Malawa. Pero kolong-kolong ba to? Parang Kakaiba siya, no? Hindi kayo nasa kolong-kolong na to, iba.
Ayos eh. Semi-private. Semi-private. Kasi itong kapatid ko, Ang lapit eh. gusto mag-camping nito pero hindi niya trip yung magmotor para mag-camping tapos magsasakyan mag-camping. Gusto niya yung kolong-kolong niya yung i-modify niya, gawin niyang kolong camping camper kolong-kolong. Camper ko lang. Yun ang trip niyang gawin. Ang ganda ah. Ayos diba? Ang ganda rin na to oh. Daming bilihan ng kolong. Kabanatuan na yan eh. Malolos kabanatuan dahil sa kolong-kolong pero ang ganda. Parang nagko-collect ka ng kolong-kolong. Siyempre, negosyo pa rin. Transaction pa rin yan. Luho versus ano? Pag negosyo, ay negosyo tayo, no? Ayun, din negosyo siyempre. Sideline ba? Sideline. May motor naman na. Oo. Tapos ipapahiram mo naman si ADB sa akin. Okay na yun. Ay si ADB, nasa Nueva Vizcaya. Yung malaki? Daddy's bike? Daddy's bike. Abot mo ba yun? Abot ko yun. Tinesting ko na. Testing mo na. Ayun pala eh. Kami nag-uusap-usap na in time kapag may vacant day siya. Kasi nga, kahit anong push ko sa kanya mag-vlog, eh hindi talaga niya ma-push. Though gusto naman niya talaga. Ready naman sumuporta ang kuya. Eh kaso, syempre, mas ano talaga siya sa kung anong hanap buhay na meron siya eh. Mas tutok talaga siya doon. So, huwag natin pilitin. Supportahan na lang natin siya sa... Meron pabayaan yung yung responsibility dun sa bahay pag Correct. okay yung vlogging. Kaso lang, siyempre, yung pang-araw-araw kasi. Kung malalayo din ako, pabiyaya ako ng mag-vlog. Siyempre, iba pa rin yung may kasama sa bahay. Iba yung pamilya. Businessman, family man. Ano ba hanapin nyo? Kaso, hindi na available tayo. Punong-puno na kami ng responsibilidad sa buhay. So, huwag na yung mga ganong bagay. No? Siyempre, si Raymond eh... Ito ba yung single? Single ka ba? Meron pa. Ah, meron din? Oh, wala palang single sa atin dito eh. So, manahimik tayo. Para hindi maka-block sa paningin ng mga pasahero. Wala namang pasahero to, kayo lang naman gagamit dito eh. na ano mo na ba to? Na tawag dito? Na pa-change oil? Hindi pa. Pero na break-in mo na, di ba? Sige lang, bibigyan ko sa'yo. Ito yung sinasabi ko sa yung Gulf oil na pang tricycle. Mga 4-stroke pa, mga di-cambio. Eh, meron. So, papabahan ko na to para magpa-change oil ka. Eh, all goods na. May Aerox ka? O sige, saglit lang. Bigyan na lang din kita. Ayoko na ipaliwanag ng matagal. Basta oil yan. Na maganda. At libre lang para sa inyo. Bye-bye! Ingat kayo ha! Ingat Soy! Ingat kayo! Pasya. 1:30 ng hapon. Siguro mga 5 na tayo makakarating nito. Kasi nga mabagal yung takbo natin. Mabigat yung karga ko. Pwedeng bakbakin. Pero titipid tayo sa gas. Mabilis naman to. Tinataw ko to nung isang gabi. Pauwi ako. Umabot ako ng 110. Nag-go 110 siya. Pero dala Canes. Alright. Update na lang tayo. Palabas na tayo ng Cabanatuan. Approaching na tayo ng Lanera. And then 2 hours from Lanera ay mararating natin yung peak ng Dalton Pass. And then from Dalton Pass going to Solano is mga 1 oras at kalahati. Mahaba pa. Pero no rush tayo. Enjoy lang natin yung biyahe. Ay! Magkano po yung singkamas? Si yung mami nagpapabili ng singkamas po? Ilang piraso po yun? Oh, mura. O sige po. Fresh po yan? Press na press. Ilan po? 100 lang. Bro! Ha? Yes ko. Lanera pa lang ako. Layo pa. Oh, sige. Wow! Yeah! Kaya ka muna. Hi! Hello! Kumusta ka dyan? Ayos lang? Okay lang kuya, nag-edit ako ngayon. Teka lang, hinto muna tayo. May mga subscribers tayo dito na gusto magpa-picture sa atin. Yung mga nagpapa-picture sa atin, ang gaganda ng mga sasakyan. No? Sa ano po? Sa Nueva Vizcaya, babalik ako. Nice meeting you mga bro. Tara.
Yan. Sir, ingat po kayo sa biyahe. Thank you ah. Pero saan kayo? Saan sila kami sir? Dito lang. Ano sa'yo? Bago Sir. umakyat. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Malayo-layo pa. Alas 2 na ng hapon. Hindi pa ako nakapag-lunch. Siguro somewhere dun sa taas na ng Dalton, maghahanap ako ng ng pwesto para mag-lunch. Kainin ko yung lunch na niready sa akin ng aking nanay. Huwag kang magalit. Stop over muna tayo dito sa may packet na ako ng Dalton Pass eh. Kakain muna ako. Nagugutom na talaga ako. May nakita akong spot dito, tabing ilog, sa baba lang nitong highway, na kung tawagin Ilog Tambayan. So tatambay tayo sa ilog. Apakaganda ng spot. May bayad yung cottage pero pinakiusapan ko na, sabi ko kakain lang ako. Pumayag naman. Halagang 20 pesos na-experience na natin yung magandang ilog sa baba. Huwag ka magalit. Yeah. Ilog Tambayan. Grabe yung aso. Hindi mo lang marunong mag-welcome ba? Isilan tayo. At baka may gumulong. Napakaganda ng ilog. Basura ay iwasan, ilog ay pangalagaan para sa ating kinabukasan. Kung sino ka man, Joy, magkakasundo tayo. Kung ayaw mong sundan ka ng tukso, huwag kang umarte na parang interesado ka. O ano man, mainam ng kumain ng carrots para iwas sa mahaharot. Ito nakuha itong mga quotes na to. Paasa, huwag kang umasa sa taong paasa. Di nag-react. Paasa kasi ako dati. Hindi porket mabait, aabuso ka na. Tandaan mo, ang taong mabait, masamang magalit. Correct. Last one, angkas. Kung ayaw mo madisgrasya, huwag kang mag-angkas ng di mo kakaiba yung mga quotes dito Pero in fairness, napakaganda ng lugar. Ilog Tambayan, paakyat ng Dalton Pass. May hanging bridge dyan. Hindi ko natatawirin yan. Napakaganda Oh. Alinis ang tubig. Napakapayapa. Walang basura. Yan, sa halagang 20 pesos magagamit natin itong kubo nila para kainin ko lang itong aking tanghalian na prepare ng nanay ko. Napakaswerte nating may mga napakaswerte nating may mga nanay pa na nag-aasikaso pa rin sa atin kahit na tayo ay hindi na bata, kahit tayo ay matanda na, tayo ay magulang na rin, meron tayong nanay na nag-aalaga sa atin. Pahalagaan nyo yung mga nanay nyo hanggat sila ay andyan pa sa piling ninyo. Ako, aminado ako na hindi ako sweet na anak, hindi ako showy sa aking nararamdaman sa isang tao, pero kilala ko sa sarili ko. Hindi man ako ganung klaseng tao, pero pag sinabi kong mahal ko, mahal ko. Kahit ano pang mangyari, walang bitawan, walang sukuan. Sila lang naman ang sumuko, hindi naman ako. Pero sinukuan nila ako kasi nga kasuko-suko yung ugali ko dati. Kasi hindi ako marunong magpahalaga. Yan ang problema ko dati sa sarili ko. Ngayon, natuto na ako magpahalaga dahil sa mga taong nawala sa buhay ko. Ngayon, inasobrahan naman. Napakasarap ng ulam ko. Siguro kanin to.
kanin nga, chicken, tapos yung gulay. So maaaring dito na yung last part ng vlog natin. Hindi ko na itutuloy hanggang Solano kasi mahaba-haba na rin. Ako ay magmumuni-muni muna dito habang ako ay kumakain ng late lunch ko na prepare ng aking nanay. Babalik na tayo ng Nueva Vizcaya, konti na lang. Nueva Vizcaya na tayo. Babalik na naman tayo sa mundo natin kung saan gustong gusto ng pagkatao ko. Siyempre hindi ko man sinasabing mahal kita palagi, pero sobrang appreciated ko yung ginagawa mo para sa akin. Kahit hindi ko sabihin. Ngayon sinabi ko na. Nasasabi ko kasi hindi kita kaharap. Pero hindi ko kayang sabihin kaharap eh. Hindi kasi ako malambing. Hindi ako showy. Masasabi ko lang yung pag yung mga taong mahalaga sa akin eh, wala sila sa harapan ko. Baka na. Matutong magpahalaga. Hanggat kasama pa natin sila. Tandaan nyo, tatanda rin tayo. Tanda na nga ako eh. Malapit na yung panahon na yung katayuan ng nanay ko bilang isang magulang, malapit na rin ako tumungtong sa kung anong sitwasyon niya ngayon. Patayin nga ang panahon na ako rin ang mag-extend ng sobra ng time para sa mga anak ko at bibigay ko rin yung lahat ng effort ko pagdating sa panahon sa mga magiging anak ko. Ako naman yung babawi. Yung ginagawa ng nanay ko ngayon, babawi. Pero blessed ako na may magulang pa rin kami. Hindi man buo ang pamilya, pero masaya kami. Masaya kami kahit nanay lang ang meron kami. Nanay lang sapat na.